Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by GMA News Online. Sa wakas, first time kong narinig si Senator Lapid nagsalita sa plenary debate sa Senado. As in, ngayon ko lang narinig. Bakit siya napilitang magsalita? Para klaruhin yung ugong-ugong balita na umalis na siya sa minority block o SB 11 at lumipat na sa Brave 13. Totoo ba? Ito na. Nagsalita na siya. Sa wakas, nagkaroon ng tapang lakas ng loob na magsalita. Pakinggan natin siya. Mr. President, paliwanagan lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami po kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority. Hindi po totoo yan. Mananatili po ako sa minority group. At hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Subiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Ngayon pala ay wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado. Sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan. Ang dami-dami natin bisita pari dito. Palakpakan po natin sila. Para ipagdasal po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po. Your manifestation is noted and wala ka man sa majority, Senator Lito Lapid, nandiyan ka parati sa puso namin. Mr. President, paliwanagan lang po, manifestation lang. Sa mga nagsasabi dyan na lumipat na siya, pasensya na lang, hindi pa rin. Doon pa rin siya sa minority block. Marami kasing nagsasabi, nagko-comment. Hindi, yung ano lang, hindi niya naintindihan yung pangyayari kahapon doon sa motion na i-strike, tanggalin sa records ng Senado yung video ni Senator Amy. Hindi niya naintindihan, kaya hindi siya nagsasalita. Hanggang linapitan siya ni Senator Marcoleta, dahil parehas silang kabalen. Tama ba yun? Kabalen, taga Pampanga. Tapos nagkamayan sila. Tapos sinabi ni Senator Marcoleta na nagkausap kami ni Senator Lapid at I don't know paano lumabas yung haka-haka na lumipat na siya sa Brave 13. But at least nagsalita na siya. Yan na yung the most important topic sa kanyang career, ang paglipat from SB 11 to Brave 13. So, hindi mo naman kailangan ng basta importante may 13. It does not matter madagdagan ng isa o 10. Importante ang majority na sa Brave 13. Dahil yung sinasabi nila na nang dahil sa Brave 13 na nasira na ang imahe ng Senado, I beg to disagree. Dati na, panahon pa ni Lacson at Soto na leadership, sirang-sira na sa akin lang I don't know sa inyo. Excuse me. Sirang-sira na ang imahe ng Senado dahil nga sa ayaw nilang imbestigahan ng totoo ang flood control. So ngayon, nabawi ang leadership, Brave 13, nandyan na. Uurong o gugulong na ulit ang investigasyon. So kailan? I don't know. Nanawagan na nga si Senator Amy. And I believe, on the go na yan. Isisingit-singit lang nila dahil merong impeachment trial na baka nga bago magsimula. Kailan ba magsimula ang impeachment trial? June or July? So, Mayo pa naman lang ngayon. I hope na itong buwan ng June may hearing isa o dalawa. Lalong-lalo na, ang inabangan ko dyan yung Brave 18 Marines, yung maglolong Bersamin, si dating
Secretary Amina Pangandaman at iba pa. So, salamat sa Brave 13 Marines, Marines, Brave 13 Senators na na-restore ang tiwala ko. I don't know sa inyo. Na-restore ang tiwala ko sa Senado dahil sa liderato ngayon ng Brave 13 Senators. So, ang abangan natin ngayon yung impeachment trial na talagang magsisimula na wala nang makakapigil. Ang isang paninira nila sa Brave 13, kaya daw sila nagkudita para pigilan ang impeachment trial ni BP Sara. Kasi pwede daw, sino bang nagsabi nun? Pwede daw, I think si Senator Lacson, na kung may majority, 13 senators na magbotohan sila at sasabihin huwag ituloy ang impeachment trial, pwede. Sabi ni Lacson. Na bagay na pinasinungalingan ni SP Cayetano. No way. Pinapapura namin. Kaya nga, nag-convene na kagad ang impeachment court eh. Ito naman si soon to be, upcoming candidate, SP Gatchalian, very confident na kalooban ng Diyos, ibibigay ng Diyos, makukuha niya ang Senate President. At nakahanda siyang uupo o mag-preside as presiding officer. But I don't think so. Pagdating sa mga trial na ganito, ang kailangan mo dyan ay isang abogado na nakakaalam sa rules of court. Anong alam ni Gatchalian? Anong alam ni Soto? Wala. Kaya nga nahirapan sila. Kaya nung dating leadership pa, may plano sila na magtalaga ng impeachment manager. Isang abogado, si Senator Pangilinan. Ngayon, dahil abogado si Senator Alan Peter Cayetano, there's no need for an impeachment manager dahil alam na alam ni Senator Cayetano ang rules of court. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yan ako sa balay sa natabangan na mo gyero. So muna niya ang itsura sa kadag ko sa buslot sa iyang balay. So mga buslot na gyud. So karon magatop na gyud ni sila. Tungod sa kadugay na sa ilang atop inaani na gyud ang itsura. Karon mo na ni ang hero nga mong gihatag nga ilang iatop karon. O karon naman nagit sa pag-atop ang ginatabang nga yero so makita ko to nga nindot na gyud. Atop na gyud sila. Salamat sa nagtabang sa sin sa paghatag sa Ginoo sa usa ka tawo na pinaagi nga akong dili na gid maulanan. Kami nga dili nagpuyo sa balay nga mailisan na ang kadugayon sa among atop sa among balay nga sin hinaot nga mapadayon kini. Naapay mga tao nga matabangan pag yun. So, mi sa sunod. so pila na to katuig ang imong atop Bali na pulo na to katuig ang akong atop sa akong balay niya. bago pa napulihan. Ay pag yun nailisan kay tungod sa kawadon. Dili ta kapaka-afford sa pagpalit sa sin. Oo, so salamat Salamat kaayo. sa nagtabang
ug sa Ginoo nga naghatag og instrumento nga matabangan ang sama sa mga tao.